Bilang pagkilala sa kabayanihan ng nasawing grade 10 students sa pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban, nagpaabot ng tulong pinansyal ang isang LGU sa kanyang pamilya. Samantala, patuloy ang panalangin para sa mga sugatan na nananatili sa intensive care unit. May unang balita si Emil Sumangil. Kritikal ang lagay ng grade 10 student na si Joan Viñas matapos tamaan ng bala sa ulo. Isa siya sa mga napuruhan sa pamamaril ng kanyang mga kaeskwela sa San Jose National High School sa Tacloban City noong Lunes. Ang kanyang inang si Rowena, labis ang pagsisisi na pinayagang pumasok noon ang 17 anyos na anak. Sabi niya, parang maano yung katawan niya daw, mabigat. Sabi ko, ikaw lang kung papasok ka, kaso may report daw sila. Nagpamilit siyang pumasok. So pinayagan ko. Tila gumuhuraw ang mundo ni Rowena nang mabalitaan niya ang barilan. Pagpunta ko doon, nandun ako sa may entrance na. Nakita ko yung anak ko na nakasakay na ng yung pahiga. Pagkita ko si Joan, yun, nawalan ako ng malay. Sa gitna ng kinakaharap ng anak, sa dasal siya lumalapit. Yung mata niya, kasi talagang maga. Sabi ko, Lord, yung prioridad, Lord, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon na mabuhay ang anak ko. Sa pangarap niya talaga maging nurse na maihaon kami. Gusto kong makulong yung mga bata o kaya kung pati magulang, magsama-sama sila. Nasa intensive care unit din ang 15 anyos na grade 9 student na si Nathan Candelario na tinamaan ng bala sa tiyan. Sa ilalim ng puso, tumagos sa tagiliran. Still recovery pa yun dahil natamaan yung intestine niya, tatlong butas. Labis ang pag-aalala noon ng amang si Erwin, lalo't bukod kay Nathan, naroon din sa paaralan ang dalawa pa niyang anak. Kahit sino man po, talagang masakit sa ginawa nila. Hindi maganda. Kahit ako, talagang nakaiyak ako sa ginawa nila. Talagang hindi maganda. Kahit sinong tatay, kung anong ginawa nila, parang gusto kong gawin din. Hindi makatarungan yun. Ang mga sugatan sa pamamaril, binisita ni late Representative Martin Romualdez na dumalaw din sa burol ng 3 nasawing mag-aaral. Nakiramay rin sa mga naulila si Vice President Sara Duterte. Isa rito ang nasawing Boy Scout na si Chris Lawrence Fabian na iniharang ang sarili sa pinto para iligtas ang mga kamag-aral. Kinilala ng lokal na pamahalaan ng Minalin, Pampanga ang kabayanihan ni Fabian. Ayon sa mga lokal na opisyal doon, tubong Pampanga ang mga magulang ng biktima. Nakatakdang ihatid ang resolusyon at tulong pinansyal ng LGU sa burol ni Fabian sa Tacloban. Ito ang unang balita. Emil Sumangil, GMA News.